Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 27. Ganito ang nangyari, kaibigan. Ito na yung bahagi na puno ng tensyon sa pamilya. Matanda na si Isaac at mahina na ang kanyang paningin. Parang hindi na siya makita ng maayos. Naramdaman niya na malapit na ang katapusan ng buhay niya, kaya tinawag niya si Esau, ang panganay. Sabi niya, "Anak, mangaso ka para sa akin. Ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain, at pagkatapos, bibigyan kita ng basbas bago ako mamatay." Parang isang ama na gustong ibigay ang huling blessing niya. Pero narinig ito ni Rebecca. Alam niya ang pangako ng Diyos na ang nakababata ang mangingibabaw. Kaya gumawa siya ng plano. Tinawag niya si Jacob at sinabi, "Pakinggan mo ako. Kumuha ka ng 2 batang kambing at ipagluluto kita ng pagkain na gusto ng ama mo. Dadalhin mo yun sa kanya para ikaw ang mabasbasan." Nag-alala si Jacob, pero si Esau ay mabalahibo. Ako hindi. Baka mahuli ako at sumpain pa ako. Sabi ni Rebecca, "Ako na ang bahala sa sumpa. Sundin mo lang ako." Parang ganito, minsan, kahit may good intention, gumagamit ng maling paraan. Kinuha nila ang damit ni Esau at sinuot kay Jacob para mag-amoy siya tulad ng kapatid niya. Tinakpan din nila ang kamay at leeg niya ng balat ng kambing para magmukhang mabalahibo. Handa na ang lahat. Pumasok si Jacob kay Isaac at sinabi, "Ama, ako po si Esau." Pero nagduda si Isaac. Sabi niya, "Parang boses ni Jacob pero ang kamay ay kay Esau." Tinignan niya, hinawakan, naamoy ang damit at naniwala rin siya sa huli. Tinanong pa niya, "Ikaw ba talaga si Esau?" Sumagot si Jacob, "Oo," at doon ibinigay ni Isaac ang basbas. Sinabi niya, "Bigyan ka ng Diyos ng kasaganaan, maraming ani, alak at pagpapala. Paglingkuran ka ng mga tao, maging Panginoon ka ng iyong mga kapatid, at ang mga magpapala sa iyo ay pagpapalain, at ang susumpa sa iyo ay susumpain." Kaibigan, napakalaking bagay ng basbas na ito. Parang ito na ang magtatakda ng future. Pagkaalis ni Jacob, dumating si Esau. Inihanda niya ang pagkain at dinala sa ama niya. Sabi niya, "Ama, kumain ka na para mabasbasan mo ako." Nagulat si Isaac. "Sino ka?" Sumagot si Esau, "Ako po si Esau, ang panganay mo." Doon parang gumuho ang mundo ni Isaac. Naramdaman niya ang matinding pagkagulat, parang napagtanto niyang naloko siya. Sabi niya, "Naibigay ko na ang basbas at hindi na yun mababawi." Nang marinig ito ni Esau, umiyak siya ng malakas, parang isang taong nawalan ng napakahalagang bagay. Nakiusap siya, "Ama, wala na bang natitirang basbas para sa akin?" Masakit talaga, parang huli na ang lahat. Binigyan siya ni Isaac ng ibang salita, hindi tulad ng kay Jacob. Sinabi niya na mamumuhay siya sa hirap, malayo sa kasaganaan, at maglilingkod sa kapatid niya. Pero darating ang panahon na makakawala rin siya. Pagkatapos nun, nagalit si Esau kay Jacob. Plano niyang patayin ito pagkatapos mamatay si Isaac. Narinig ito ni Rebecca. Kaya tinawag niya si Jacob at sinabi, "Tumakas ka muna sa kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang humupa ang galit ni Esau." Parang isang ina na gustong protektahan ang anak niya, pero ramdam mo rin yung consequences ng ginawa nila. Lumapit si Rebecca kay Isaac at sinabi niya na ayaw niyang mag-asawa si Jacob ng mga Hittite tulad ni Esau dahil nagdudulot ito ng sakit sa kanila. Doon nagkaroon ng dahilan si Isaac para pauwiin si Jacob sa pamilya ni Rebecca. Insight dito, kaibigan. Makikita mo na kahit may pangako ang Diyos, kapag pinilit mong kontrolin ang paraan, lalo na sa pamamagitan ng panlilinlang, may kapalit na sakit at pagkasira ng relasyon. Parang si Jacob, nakuha niya ang basbas pero kapalit nito, kailangan niyang tumakas at mahiwalay sa pamilya. At si Esau naman, isang desisyon lang noon, yung pagbenta ng karapatan niya, nagkaroon ng long-term effect. Dito niya naramdaman ang tunay na halaga nito. Interesting fact, sa kultura nila, ang basbas ng ama ay hindi basta-basta mababawi. Parang legal at spiritual declaration na, kaya kahit naloko si Isaac, hindi na niya ito mabago. Tahimik pero mabigat ang kwento. Parang paalala na ang blessing ng Diyos ay totoo. Pero ang paraan kung paano natin hinahandle ang buhay, may epekto rin sa puso at relasyon natin sa iba. Genesis chapter 28. Ganito ang nangyari, kaibigan. Dito na magsisimula ang paglalakbay ni Jacob, hindi lang sa lugar, kundi sa relasyon niya sa Diyos. Tinawag ni Isaac si Jacob at binasbasan siya ulit. Malinaw ang bilin, huwag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan. Pumunta ka sa Padanaram sa bahay ng lolo mong si Bethuel at doon ka kumuha ng mapapangasawa, isa sa mga anak ni Laban. At binigyan siya ng mas malalim na basbas, yung basbas ni Abraham. Sinabi niya, "Pagpalain ka ng Diyos, paramihin ang lahi mo at ibigay sa iyo ang lupain na ipinangako." Parang pinapasa na talaga ang pangako mula kay Abraham kay Isaac, ngayon kay Jacob. Kaya umalis si Jacob mag-isa.
Walang kasamang pamilya, walang yaman na dala, parang simpleng pagalis, pero mabigat ang pinagdadaanan niya. Tumatakas siya at sabay hinaharap ang hindi pa niya kilalang future. Ngayon, si Esau naman. Napansin niya na hindi gusto ng kanyang ama ang mga babaeng Canaanite. Kaya para makuha ang approval, nag-asawa pa siya, anak ni Ishmael na si Mahalath. Parang sinusubukan niyang ayusin ang sitwasyon, pero huli na rin ang timing. Balik tayo kay Jacob. Habang naglalakbay siya, dumating siya sa isang lugar at nagpasya na magpahinga. Gabi na kasi. Kumuha siya ng bato at ginawang unan. Isipin mo yun, parang wala siyang comfort, literal na bato ang unan niya. At habang natutulog siya, nanaginip siya, nakakita siya ng isang hagdan umaabot mula lupa hanggang langit. At may mga anghel na umaakyat at bumababa dito. Parang connection ito ng langit at lupa, hindi hiwalay kundi may ugnayan. At doon sa itaas naroon ang Diyos. Nagsalita siya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni na Abraham at Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa lahi mo ang lupang ito, para ramihin ko kayo tulad ng alikabok ng lupa. At sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng pamilya sa mundo." Tapos may personal na pangako, sasamahan kita, poprotektahan kita saan ka man pumunta, at ibabalik kita sa lupang ito. Hindi kita iwan hanggat hindi ko natutupad ang pangako ko. Kaibigan, isipin mo yun. Si Jacob, na galing sa panlilinlang, tumatakbo mag-isa, pero pinili pa rin ng Diyos na kausapin at pangakuan. Parang sinasabi, kahit imperfect ka, hindi ka iniiwan ng Diyos. Nagising si Jacob at sabi niya, tunay ngang narito ang Panginoon sa lugar na ito at hindi ko alam. Natakot siya at namangha. Sabi niya, ito ay bahay ng Diyos at pintuan ng langit. Kinabukasan, kinuha niya yung bato na ginamit niyang unan, itinayo niya ito bilang haligi at binuhusan ng langis, parang pag-aalay o pagmarka ng lugar. Pinangalanan niya ang lugar na Bethel, ibig sabihin bahay ng Diyos. Pagkatapos, gumawa siya ng panata. Kung sasamahan ako ng Diyos, ingatan ako sa paglalakbay na ito. Bibigyan ako ng pagkain at damit at makakabalik ako ng ligtas. Ang Panginoon ang magiging Diyos ko. At ang lugar na ito ay magiging bahay ng Diyos. At ibibigay ko ang ikapu ng lahat sa Kanya. Parang unang personal commitment niya, hindi lang dahil sa pamilya niya, kundi sarili niyang desisyon. Insight dito, kaibigan. Minsan, sa pinakamababang point ng buhay, pagpagod ka, mag-isa, at walang kasiguraduhan, doon pa nagpapakita ang Diyos. Parang si Jacob, natulog lang sa tabi ng daan, walang plano, pero doon niya naranasan ang presensya ng Diyos. At interesting fact, yung hagdan na nakita niya, hindi lang basta hagdan. Sa original na ideya, parang stairway o bridge, ibig sabihin may tuloy-tuloy na connection ang langit at lupa. Tahimik pero napakalalim, parang paalala na kahit saan ka mapunta, kahit sa simpleng lugar lang, pwedeng maging Bethel, isang lugar kung saan makilala mo ang Diyos ng personal.